Ipagdiwang natin ang selebrasyon ng 1986 First People Power EDSA Revolution. Dito natin natamo ang kalayaan mula sa paniniil ng diktadoryang administrasyon sa demokrasya. Ayon sa opisyal ng tagapagsalita ng Defense Department, Dr. Paul Galvez, may karapatan ng bawat Pilipino na ipagdiwang ang araw na ito ng kalayaan mula sa diktadoryang rehimen. EDSA, let's celebrate, let's remember what it's the spirit of EDSA is all about. It's our freedom. It's our to fight for our democracy, syempre. Sa nakikita naman natin ngayon, we're really, what do you call this, pushing forward or really harnessing the blessings of democracy in our country. Ngayong umaga ng Sabado ay pangunahan ng Pangulong Benigno Aquino III bilang panauhing tagapagsalita ang selebrasyon ng okasyon ng People Power EDSA Revolution. Magsisimula ng alas 9 ang flag raising ceremony na dadalawan din na Vice President Jejo Mabinay, Senate President Juan Ponce Enrile, House Speaker Feliciano Belmonte at ilang pang matataas na opisyalis ng pamahalaan. Pagkatapos na may taas ang watawat, magkakaroon ng misa dito sa People's Power Monument at isasagawa rin ng historic communion sa mga dadalawang sibilyan at military personnel na naging kabahagi ng 1986 Bloodless Revolution na ngayon ay ginamit ng militar na puhunan para itaguyod ang Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Mahigit sa 2,000 tauhan ng Armed Forces of the Philippines ang lalahok sa reenactment na katandem ng mga kalahok din ng mga miyembro ng Philippine National Police at dadalawan din ng 200 kadete ng ROTC at 100 mga veterano. Habang ang AFP Civil Disturbance Management Platoons, security teams at 3 medical teams ay ikakalat naman para matiyak ang peaceful commemoration ng EDSA Revolution Anniversary. Yan ang RH News, RH 911 Bing Pormento, naglilingkod sa pagbabalita.